Mga pare, huwag kalimutang mag-iwan ng feedback at enjoyin ang kwento. Sa likuran ng mga monster na nagpapakalat ng kaguluhan, sinasabing mahigit 100 taon na ang nakalipas, hindi inasahang mga sakunang biolohikal ang pumatay sa sangkatauhan. Ang mga patay ay nagbago at umatake sa mga nakaligtas at ang mundo ay hindi na muling magiging pareho dahil ito ay naging purgatorio. Sa larawan, nangyari ang isang malakas na pagsabog sa ilalim ng lupa. Ang mga matatapang na bayani ay lumilipad upang atakihin ang mga halimaw. Ipinaliwanag na natuklasan ng mga nakaligtas ang mga superkapangyarihan sa kanilang sarili tulad ng mga mutant at nagsimulang lumaban sa mga hindi makatao. Isang malaking metropolis ang napapalibutan ng mga apoy. Sinasabi na noong 2145 sila ay nagkaisa at bumuo ng isang hukbo at tumindig upang ipagtanggol ang mundo ng mga tao. Ang mga tao ay nakikipaglaban sa mga mutant at namamatay sa labanan. Ipinakikita ng larawan ng mga mandirigma na nakikipaglaban sa isang malaking pulang halimaw. Ang mga pangyayari ay naganap noong huling labanan sa kabisera ng China. Sa kuha, may 3 mandirigma, isang divine archer ng 3 antas, isang support ng 3 antas, at isang lalaking may mortal. Sinabi niya na halos lahat ng mga sundalo ng una at 2 klase ay napatay na at sa ganitong bilis, mamamatay din sila. Isang malaking pulang halimaw ay nagsimulang lumapit. Sumigaw ang commander na magbantay ang lahat dahil ang bagay na ito ay nasa depensa pa. Ang mga kuko ng mutant ay nakaabot na sa kanila. Dinakma nila ang mga bayani ng sunod-sunod. Sinabi ng lalaki sa pamamagitan ng kanyang kirot na kailangan nilang magpakatatag dahil puputulan niya sila sa maliliit na piraso. Ang babae at ang iba pa ay nakapus at hindi makagalaw at dahil sa mga tentacles, hindi nila magamit ang mga kakayahan. Marami pang tentacles ang dumating para sa isang nakamamatay na atake. Nabigla ang mga bayani at napagtanto na ito na ang wakas. Biglang, ang malakas na monster ay naputol sa maliliit na piraso. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Ang lalaking may martilyo ay hindi maintindihan kung ano ito. Ang mga tentacles ng mutant ay nahulog sa lupa. Tumingin sila sa malayo nang may pagkabigla. Isang matapang na bayani na may espada ang lumitaw na nakatalikod sa kanila. Ang lalaking nakasuot ng baluti ay lumingon. Nalaman nilang ito ay isang divine level na talento. Sinigaw nila ang pangalan ni Ji Ning. Mahinahon niyang sinabing mag-ingat sila. Lumapit sa kanya ang mga bayani at pinasalamatan siya sa pagsadyep sa kanila, at sinabing napakabuti na narito siya. Tiningnan siya ng lalaki ng seryoso. Hinayla ng archer ang busog at sinigawan ang bida na may mutant sa itaas. Tumangala ang lalaki at napagtanto na unang beses niya itong nakikita. Ipinakikita ng larawan ng isang kontrabida na may mga tentacles at mga sungay. Napagtanto ng bida na iba siya. Ang lalaking may martilyo ay tumakbo para atakihin, at sinabi, ang lakas ng loob niyang atakihin sining at ngayon ay ipapakalat ko siya sa lupa. Ang mga bayani ay tumalon, at nagsimulang atakihin ang mutant. May ginawa ang kaaway na may nakapangangilabot ng ngiti. Ang isang malaking mata sa kanyang dibdib ay nagsimulang maglabas ng ilaw. Biglang naramdaman ng mandirigma ang matinding sakit. Ang 2 bayani ay naging mga labi na lamang habang ang mutant ay nakabitin sa hangin. Ang babae sa ibaba ay nabigla sa nangyayari. Nagsimula siyang manghusga ng mahikang apoy at sumigaw sa galit na papatayin niya ito ngayon. Biglang, lumitaw ang kaaway sa likuran niya. Lumingon siya, at hinaranggan ang mga pag-atake ng mga tentacles. Ang kanyang tingin ay puno ng takot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang babae ay bumukas ng mga mata sa takot sa pagkakita ng kumikinang. Mahinahong inatake ng bida ang mutant gamit ang kanyang espada. Napagtanto niya na hindi ito antas 3 at ang isang suntok ay hindi maaaring pumatay ng 2 mataas na antas na gising. Hinawakan ni Ning ang kanyang mga kuko at sinabing umatras siya dahil aayusin niya ito. Sa takot, napagtanto ng babae na sa ganitong sitwasyon, wala nang magagawa kundi ang magtiwala sa master. Pinayuhan niya itong mag-ingat. Mahinahong pinagmamasdan ng bida ang kalaban. Tumakbo palayo ang babae. Inatake ni Ming ang kaaway gamit ang kanyang malaking espada. Biglang, nahulog sa lupa ang dulo ng kanyang sandata. Tiningnan niya ang piraso at napagtanto na sinira ng kaaway ang kanyang talam sa isang harang lamang at ngayon ay malinaw na ang lahat. Dahil kahit anong bilang ng mga galaw ang naisip niya ng maaga,
wala pa ring mas mahusay kaysa sa pagsasanay. Ang mutant na may malaking mata ay nagmamadaling umatake. Napagtanto ng bida na ito ay antas 4. Nanatiling nakatayo si Ming at napagtanto na kailangan niyang ibigay ang lahat laban sa ganitong halimaw. Ang mandirigma ay umalis. Ang mga bato ay lumilipad sa paligid. Nagmamadaling sinalakay ni Ming ang mutant. Nangyari ang isang malakas na pagsabog. Nanatiling nakatayo ang bida. Ang isang malaking pulang sinag ay tumama sa kanya mula sa langit. Tumingin sa unahan si Ning nang may pagkabigla. Tumingin din ang mutant. Nakita ng lalaki nang may pagkabigla na tinusok ng kaaway ang kanyang katawan. Ang mutant na may mga sungay ay pinagmamasdan ng kanyang kalaban. Ang kamay ng bida ay bumitaw sa hawakan ng espada. Nahulog siya ng nakatalikod. Damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Napagtanto niya na ito ang ibig sabihin ng antas 4. Ang mutant ay nanatiling nakatayo sa harap niya ng mahinahon. Naintindihan ni Ning na tila wala silang alam sa kanilang lakas. Ang mga tentacles ng kaaway ay lumapit sa katawan ng lalaki. Naintindihan niya na mamamatay siya nang hindi napoprotektahan ang mundong ito. Tiningnan ni Ning ang mukha ng kamatayan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naintindihan niya na maaga pa. Ang mga madugong tentacles na may ngipin ay lumapit sa kanya. Ang mga taong nakaputi ay nakatayo sa command center. Nabigla ang lalaki at napagtanto na ang tanging pag-asa ng China, ang god-level talent na si Ning ay natalo. Ipinakikita ng larawan ang isang hukbo ng mga halimaw. Nagtaka siya kung gaano pa katagal nila ito kayang pigilan. Namumungkot ang lalaki at napagtanto na kung mas maaga sana nilang natagpuan ang master at kung binigyan nila siya ng mas maraming oras para magsanay, hinampas niya ang mesa sa galit. Napagtanto na baka sakaling napigilan nila ang bangungot na ito. Walang ibang paraan. Galit niyang napagtanto na mamamatay silang lahat. Ang lalaki ay nakatayo malapit sa kanyang mga katulong at ipinahayag na nawala na nila ang lahat ng mga linya ng depensa na kasangkot. Ngunit pinahintulutan nito ang mga ikatlong antas na may hatid ang pinakamataas na kapangyarihan ng mga nuclear warhead. Pinaputok ng mga helicopter ang mga guho. Sinabi niya na ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Ang mga bayani kasama ang mga teknolohikal na spheres ay sumisid mula sa mga helicopter. Ipinahayag niya na ito ay nalalapat din sa kanila. Ang mga bayani ay lumipad pababa sa mga kaaway. Sinigawan niya na mabubuhay ang sangkatauhan. Ang lalaki at ang iba ay bumabati. May maliwanag na flash. Ang malalaking bola ng apoy ay tumaas sa itaas ng metropolis. Ang planeta ay nakakaranas ng malakas na mga pagsabog ng nuclear. Ipinakikita ng larawan ang kisame ng isang silid. Ang mga pangyayari ay naganap sa umagang balita. Ika-6 ng Nobyembre taong 2142. Inaasahan ang pagpapatupad ng Safety Zone Plan No. 337. Bahagyang nabuksan ng lalaki ang kanyang mga mata. Sinasabi, breaking news. Issue No. 67. Ang Safety Wave ay inatake ng mga halimaw at ang mga nakaligtas na residente ay kailangang lumikas kaagad. Bumangon siya mula sa sahig at naramdaman ang matinding sakit ng ulo, at nagtaka kung natalo ba siya. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa likod ng rehas. Tinanong ng mga manggagawa kung ano ang gagawin dahil nagising siya. Sumagot ang isa pa na may ilang tao na nagsasabing hindi siya makapasa sa pagsusulit at dahil siya ay walang malay, mayroon siyang virus at kailangan lang maghintay ng kaunti daw. Hindi pa siya nagkakagulo. Pumasok sila na may hawak na mga baril. Inalok ng sundalo na patayin si Ning dahil nakuha na nila ang pera. Sumang-ayon ang kontrabida ng may ngiti dahil ang bida ay hindi inapo ng mga gising at walang maghahanap sa isang maliit na isda. May hawak siyang baril at sinabi na kung patuloy kang matutulog, maaari kang makaligtas. Ang natakot na bida ay napagtanto na bumalik siya ng 3 taon sa nakaraan dahil sa araw na ito siya ay kumuha ng pagsusulit at nabigo ito dahil may nakialam. Dinakma niya ang baril sa pag-unawa na hindi na siya katulad ng dati at hindi papayagan na mangyari ito muli. Ang mga mata ni Ning ay nagniningning na pula. Sumigaw ang natakot na sundalo sa isa pa na shoot siya. Binato ng bida ang baril mula sa kanyang mga kamay. Itinulak niya ang sundalo sa gilid. Ang ibang mandirigma ay nabigla nang makita ang kanyang kapareha na nabugbog. Sumigaw sa sakit ang kontrabida. Ang bida ay may hawak na baril at nakatutok sa kaaway. Ang natakot na kapareha ay tumingin sa nangyayari. Nanatiling nakatayo si Ning ng mahinahon pagkatapos ng mga putok sa gitna ng mga nakahandusay na bangkay.
Naalala niya ang nakaraan at napagtanto na 3 taon na ang nakalilipas ay nabigo siya sa pagsusulit at kailangang maglibot sa mga basurahan at makaligtas hanggang sa matuklasan ng militar na siya ay may banal na talento. Nakita niya ang mga mahihirap at naintindihan na halos bumagsak ang China noon at hindi na niya inisip na maaari siyang maipanganak muli. Umalis si Ning sa silid na ito sa pag-unawa na ang kanyang antas ay itinaas sa 3 sa loob lamang ng 7 buwan. Ngunit malayo pa rin siya sa pamagat ng pinakamalakas at gayunpaman ay sumugod siya sa labanan sa mga mutant ng antas 4. Humingi siya ng tawad sa kanyang ina at Xiao. Mahinahong naglakad ang bida sa harap ng isang babae na may anak at humingi ng tawad dahil hindi niya sila male iligtas. Ngunit ngayon narito siya at hindi mahuhuli. Tumingin sa unahan si Ming nang may seryosong mukha at napagtanto na habang siya ay kumukuha ng pagsusulit, siya ay lumakas at may kakayahang iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay bago ang apocalypse na ito. May kumpiyansa siyang nagpatuloy. Sinabi ng notification na ang Doomsday Sword God system ay nakalakip kay Ning. Hiniling ng task na hawakan ng binder ang test crystal sa loob ng 30 minuto para i-unlock at i-activate ang system function. Kung hindi magawa, mawawala ang system sa loob ng 31 minuto. Mga tip. Pagkatapos makumplito ang task, ang alinman sa mga kasanayan sa espada ay mapapabuti at mapapatibay ng 100 beses hanggang sa ipinagbabawal na antas. Napagtanto ng lalaki na nakaitim na tank top na ito ay naiiba sa Doomsday System sa kanyang nakaraang buhay. Nagtaka kung ito ay dahil sa talento. Tumingin siya sa ibaba at nagtaka kung ito ay dahil hindi siya katulad ng sa kanyang nakaraang buhay ngayon. At anuman ang mangyari, hanggat siya ay lumakas, wala siyang pakialam sa mga pagbabago at dapat makapasa sa pagsusulit sa lalong madaling panahon at hanapin ang salarin ng lahat ng mga problema. Sinabi ng notification na nagsimula na ang countdown, eksaktong 31 minuto na lang. Tumakbo papunta kay Ning ang mga sundalo at galit na tinanong kung sino siya, at hiniling na itaas niya ang kanyang mga kamay. May tumunog na alarm na may tumakas na impeksyon. Pinalibutan nila ang lalaki at itinutok ang kanilang mga baril, iniutos na manatiling nakatayo at itaas ang mga kamay sa As ng ulo. Naintindihan ni Ning sa puntong ito na ang kapitan ay isang mababang antas na gising at ang lahat ay mga ordinaryong tao lamang. Tiningnan niya ang kaaway at napagtanto na ang pinakamahusay na solusyon ay ang kunin ng kapitan bilang hostage at hilinging dalhin siya palayo. Sa isang matalim na paggalaw, inilabas niya ang kanyang baril. Binaril ng lalaki ang sundalo. Ang bida ay nagmadaling sumugod sa atake. Sa isang matalim na paggalaw, napunta siya sa likod ng kanyang kalaban. Tumingin sa unahan ng kaaway nang may pagkabigla. Hinawakan niya ang kapitan sa baril at ipinahayag na walang dapat gumalaw kung saan niya ito papatayin. Sa sandaling iyon, sumigaw sila sa takot na pakawalan siya at ang pag-atake sa militar sa isang ligtas na zone ay parusahan ng kamatayan. Itinutok ni Ning ang baril sa kanyang ulo at hiniling na dalhin siya sa test site, at binigyan siya ng 3 segundo para mag-isip. Ang mga nagulat na lalaki ay hindi maintindihan kung siya ay nababaliw. Takot na tinanong ng kapitan kung ano ang ginagawa niya at kung gusto niya talagang kumuha ng pagsus. Ulit, itinutok ng bida ang baril sa kanyang sentido. Nakiusap siya sa isang pag-uusap. Mahigpit na hiniling ni Ning na pumunta doon. Sinigawan niya na hindi siya gising at mamamatay doon. Maraming tao ang nakaupo sa mga upuan. Sinasabing 100 taon na ang nakalilipas noong 2042 dumating ang katapusan ng mundo at nagsimula ang panahon ng kaguluhan. Ang mga figure ay nakaupo sa mesa. Nakasulat na wala sa 10 bilyong tao ang nakaligtas noon at sa panahong iyon lumitaw ang isang henerasyon ng mga gising na nagkaisa sa milid. Upang iligtas ang China. Ipinakikita ng larawan ang isang malaking arena. Sinasabi na ngayon ay isang kapalaran na araw at hindi mahalaga kung may talento o wala dahil ang mga nagwagi ay magiging tagapagligtas at ang mga natalo ay itinakda na maglibot. Ang kinatawan ng militar na si Leia ay nagsalita sa mikropono na malapit na silang magsimula ng pagsusulit. Ipinakikita ng larawan ang maraming kalahok. Lahat sila ay naglalakad pasulong. May narinig ang sorpresa guard sa radyo na may impeksyon na kumuha ng commander bilang hostage at nakatago sa testing ground. Nabigla ang militar sa pagdinig ng impormasyong ito. Takot na lumingon ang mga sundalo. Sandali lamang, lumipad na sila palayo.
Napapalibutan ng iba pang mga mandirigma, hinawakan ng bida ang kanyang hostage sa baril. Galit na hiniling ni Liao na ibaba ang kanyang armas at huwag lumaban. Hinawakan ng mga guard ang kanilang mga espada. Ipinahayag ng militar na kung hindi, mapipilitan silang patayin siya. Pinalibutan ng mga mandirigma ang bida. Takot na takot ang commander. Sinabi ng bida na hindi siya impeksyon. Itinutok ng sundalo ang kanyang rifle. Galit na ipinahayag ni Ming na hindi niya nais na istorbohin ang seremonya ng paggising dahil narito siya para kumuha ng pagsusulit. Galit na galit si Liao, sumisigaw na ito ay hayagang impedance at inutusan ang lahat na hulihin siya. Ang mga guard na may espada ay umatake. Nahulog ang baril sa lupa. Itinaas ng bida ang kanyang mga kamay. Sinasabi na ayon sa 137th Article of Security, tanging ang mga gising lamang ang may preferential na pagtrato alinsunod sa mga patakaran, kung hindi ang parusang kamatayan para sa paglabag sa mga utos ng militar. Tumingin sa unahan si Ning at narinig na maliban kung siya ay mapapatunayang kapaki-pakinabang. Sinuntok siya ng commander ng malakas sa mukha, at ipinahayag na hindi siya gising. Nahulog si Ning sa lupa. Umupo ito sa kanya at mapang-insultong sinabi kung anong mga patakaran ang kanyang pinag-uusapan. Galit na galit si Liao at hiniling na patayin siya. Itinaas ng sundalo ang dulo ng espada. Ang helicopter sa itaas nila ay nagniningning sa searchlight nito. Binuksan nito ang hatch nito. Hindi maintindihan ng mga guard kung ano ang ginagawa ng mga gising dito. Ang ikatlong antas na commander na si siya ay mabilis na bumaba sa lupa. Mahinahon siyang lumapag. Ang natakot na guard ay naintindihan na ito ay isang malakas na aura dahil hindi pa nagsisimulaan. Pagsusulit at ang dakilang commander ay dumating na. Ang hindi natitinag na mandirigma ay nakatayo sa harap nila at nagsabing ang military district ay naghahanap ng mga gising at dahil ang batang ito ay sabik na pumunta sa training ground, nais nilang subukan ang kanyang mga kakayahan. Lumingon si Xiao at sinabi na kung siya ay nabigo sa pagsusulit, siya ay pag-aari nila. Ang bida na nakahiga sa lupa ay ngumisi at hiniling na ihanda ang lahat para sa kanya. Tumayo ang lalaki. Tinanong ng mga sundalo kung seryoso siya sa pagkuha ng pagsusulit. Ang bida ay sumulong. Sinabi ni Liao na ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang mangarap na makakuha ng mga kakayahan ng isang gising at paano pa naiisip na maaari silang maging kapaki-pakinabang. Ang bida ay nakatayo sa harap ng descending screen. Naintindihan ni Ming na sa kanyang nakaraang buhay, pinigilan siyang kunin ang pagsusulit at gumawa ng maraming pagkakamali. Iniabot niya ang kanyang kamay at sigurado na hindi niya gagawin ang mga ito ngayon. Halos hawakan niya ito at sinabing nasa kanyang mga kamay ang kapalaran. Inilagay niya ang kanyang kamay at may maliwanag na glow. Nakita ng mga nakapaligid na tao ang isang napakaliwanag na lilang glow sa paligid ng bida. Nabigla sina Xiao at Liao sa nangyayari. Ang mga manunood sa mga upuan ay natakot sa ganitong kaganapan. Isang malaking energy beam ang tumama sa bida. Hindi inalis ni Ning ang kanyang kamay at naramdaman na ang enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan at nais niyang subukan ang isang bagay. Tiningnan siya ng commander na nakataas ang mga braso. Sinasabi na na-update na ang data at ang antas ng talento ay C. Nabigla si Liao nang makita na ang antas ng talento ay tumataas sa B. Iniisip niya ang katotohanan na ang antas ay tumataas at talaga bang mayroon ito ng batang ito. Hindi pinakawalan ng bida ang kanyang kamay. Sinabi ng system ang tungkol sa promosyon sa Rango A. Naramdaman niya na napuno ang kanyang buong katawan ng enerhiya at hindi pa siya nakaramdam ng napakaganda. Sinabi niya na may nakapangangilabot ng ngiti na hanggat hawak niya ang kristal, maaari siyang magbuhos ng mas maraming enerhiya. Isang malakas na energy beam ang nagliyab sa arena. Sumigaw si Liao sa pagkabigla, saan kumukuha ang isang ordinaryong tao ng talento sa antas na ito? Dahil ang ganitong pagkakataon ay isa sa 1,000,000. Pinagmasdan ni siya ang nangyayari at sinabi na ang huling resulta ay hindi pa inihayag, na nangangahulugang maaaring may mas mataas siyang antas. Ang isang maliwanag na lilang sinag ay yumanig sa lupa. Hawak na hawak ng bida ang bato. Sinigawan nila na tumataas pa rin ang antas. Ang mga lilang sinag ay tumusok sa katawan ni Ning. Tiningnan ng madlanang may pagkabigla. Nagsimulang sumigaw ang bida sa pagiging puspos ng enerhiya. Ang isang lilang sinag ay tumaas tuwid mula sa langit. Sinasabi na ina-update ang data at siya ay isang antas na 5 talento.
Ipinikit ng mga kalahok ang kanilang mga mata sa ganitong maliwanag na ilaw. Nabigla si Xiao at napagtanto na hindi ito lahat at ang data ay ina-update pa at siya ay tiyak na isang antas na 5 talento. Iminumungkahi ng larawan na siya ay inapo ng isang antas na 3 paggising at sa mga panahong tulad nito. Tumayo si Xiao sa tabi ng militar at nagsabing ang mga armadong tropa ay nagpapatrolya sa mga hangganan ng lungsod upang maiwasan ang mga pag-atake ng mutant. Ang isang maliwanag na sinag ay tumama sa lupa sa ibaba. Sinasabi na ang mga mandirigma ay nagsasagawa ng pagmamanman sa nakapalibot na airspace upang maiwasan ang mga aksidente at ang lahat ng mga ruta para sa mga hindi militar sa training ground ay sarado at ang airspace ay nablock. Sumigaw si Ning sa galit sa pagiging puspos ng enerhiya. Lumipad ang mga helicopter sa ibabaw ng arena. Nagsimula silang bumaba. Isang vortex ng lilang enerhiya ang lumipad sa training ground. Unti-unting hamupa ang usok. Hawak ng bida ang isang bato. Sinasabi na naipasa na ang pagsusulit. Tiningnan ito ng mga kalahok ng may pagkabigla. Ang mga sundalo ay nakatayo sa malapit na nakanganga. Nanatiling nakatayo si Ning. Sinabi ang antas ng talento. Nahulog ng sundalo ang tablet. Hindi naniniwala si Xiao sa resulta ng pagsusulit. Itinaas ng bida ang kanyang kamay. Ipinapalagay ni Xiao na siya ay antas SS. Nabigla ang commander at napagtanto na ang antas S ay ang preferensya ng isang antas na 3 gising at hindi siya maaaring maging ganito. Nang ranggo at may pagkakataon pa ba sila? Tumayo si Xiao sa tabi ni Liao at nagsimulang tumawa ng malakas, na nagsasabing ang ganitong mga tao ay umiiral sa Tianong safety zone. Tinanong ng lalaki ang isa pang lalaki kung narinig niya na pinuri ng commander si Ning. Sumagot siya na mabilis na nagbago ang lahat at tinawag din niya siyang nakakadiri. Sinabi ng isa pa na tumahimik dahil maaari siyang maging kanilang boss. Tiningnan ni Ming ang kanyang kamay nang may pagkabigla at napagtanto na tiyak na mayroon siyang talento sa antas SSS at ito ang pinakamataas na antas para sa mga tao. Ngunit ang kristal ay maaari lamang makatiis ng SS. Naintindihan niya na sapat na ito ngayon at mas mahusay na isipin ang task ng Sword God System. Tiningnan ng bida ang system window na nagsasabing ang kasalukuyang estado ay isang pagtaas sa kasanayan. O kaya ng 10,000% at pagkatapos matutunan ng anumang kasanayan, ito ay agad na iaangat sa ranggong SSS. Nabanggit din dito ang isang karagdagang epekto sa anyo ng pagtaas ng reserba ng enerhiyang SI ng 10,000%. Ang mga paghihigpit sa lahat ng uri ng katangian ay tinanggal at tuwing 48 na oras, ang kasanayan ay magagamit ng isang beses ng walang gastos sa enerhiya at mga paghihigpit sa antas. Sinabi nitong tapos na ang gawain. Tumingin sa bintana si Ming at sinabing sa kabila ng pagsisikap ng sangkatauhan sa kanyang nakaraang buhay, SS ranggo lamang ang nakuha para sa kanya at isang ranggo para sa mga kasanayan. Ngunit ngayon, palalakasan ng sistema ang mga kasanayan patungong SSS ng libre. Tiningnan ng bida ang abiso tungkol sa kasalukuyang gawain na masterin ang kasanayan sa espada at ang gantimpala sa anyo ng pagtaas ng mga puntos ng katangian. Ngumiti ang lalaki at naisip na nakakaintriga ito dahil mayroon siyang ilang ideya kung paano susuriin ang lahat ng ito. Lumapit si Xiao kay Ning at binati siya sa pagkakaroon ng ranggong SS. Ngumiti ang commander at tinanong kung ano ang gusto niyang gantimpala dahil iaayos niya ang lahat sa isang iglap. Nasabik na tiningnan siya ni Liao habang siya ay nakapokus sa pagbabasa ng impormasyon mula sa gawain. May seryosong ekspresyon, sinabi ni Xiao na tila nabigla rin siya nang magising ito. Nagsimulang tumawa ng malakas ang commander. Hinawakan niya ang bida sa balikat at sinabig na nakatulala rin siya ng unang beses niya, tulad nito. Nagpatuloy silang lakad. Sinabi ni Xiao na tama na ang pagtayong parang poste at maaari na silang mag-usap sa kanyang opisina. Nagbuhos ng inumin mula sa pitchel ang commander at sinabing na-detain si Ning at muntik na mahuli ang pagsusulit dahil dito, at nagpadala na siya ng mga taong mag-aayos ng lahat at magsasagawa ng imbestigasyon at agad na mag-uulat ng mga resulta. Nagpasya rin siyang ipadala ang bida bilang kanilang unang kandidato para sa programa ng paglilipat. Umupo si Xiao sa sopa sa tapat ng lalaki at sinabing sa sandaling tapos na sila sa pagpapatunay at pagsusuri muli, ipakikil. Ala sa kanya ang isang taong nasa ikatlong ranggo bilang tagapagturo,
at ibibigay din sa kanya ang lahat ng kinakailangang mga kagamitan at resources. At ngayon, tatalakayin na nila ang kanyang regalo dahil maaaring gumawa si Xiao ng plano para sa mga susunod na hakbang. Tiningnan siya ng lalaki at napagtanto na hindi niya maaaring sabihin tungkol sa sistema. Kaya kailangan niyang sabihin lamang ang tungkol sa paunang kasanayan. Sinabi niya ang tungkol sa kasanayang telekinesis. Nag-isip ang commander at sinabing ang mga kasanayang Sai ay napakabihira at malamang na kailangan niyang magdala ng isang tagapagturo mula mismo sa kabisera at itanong kung ano ang gusto niyang matanggap bilang gantimpala. Sumagot ito na nais niyang makatanggap ng isang aklat na may mga kasanayan sa espada mula sa commander. Lumingon si Xiao sa kanyang katulong at inutusan itong kumuha ng isang kopya at piliin ang mas mataas ang antas. Makalipas ang ilang sandali, iniabot ng lalaki ang isang tablet at sinabing ito ang pinakamataas na antas na aklat sa kanilang imbakan. Iniunat ni Xiao ang kanyang kamay at sinabing kunin ito ni Ning. Hinawakan ng bida ang tablet at nagpasalamat. At kung wala na siyang ibang mga katanungan, nais na niyang bumalik sa kanyang lugar. Sinabi niyang sabik na siyang makauwi sa kanyang pamilya at sabihin sa kanila ang lahat. Itinuro ng commander ang mga sundalo at sinabing maaari na siyang umalis dahil ilang mga mandirigma mula sa elite squad ang sasama sa kanya para masiguro ang kaligtasan at kung mayroong anumang mga problema, dapat niya itong iulat ng direkta. Tiningnan siya ni Xiao ng may seryosong ekspresyon at sinabing sa loob ng susunod na 24 na oras, gusto niya ng isang ulat tungkol sa sitwasyon kung bakit muntik na mahuli ni Ni nang ang pagsusulit. At kahit sino ang sangkot, dapat arestuhin ang lahat. Yumukod sa kanya ang mga mandirigma at sinabig na naiintindihan nila ang utos. Ipinakita sa larawan ng isang militar na sasakyan sa gitna ng mga tao. Ang kaganapan ay nangyayari sa ligtas na zone ng Heavenly Wind sa ika-6 na assembly point. Nagpatuloy ang pagtakbo ng kotse. Bumaba ang karakter mula dito. Tumingin ang mga tao sa paligid. Umalis ang bida kasama ang kanyang mga gamit at nagpasalamat sa kanila na sinabing makakarating siya ng M. Ag-isa. Itinuro ng mga tao ang lalaki at sinabig na sining iyon at nagtanong kung naging importante na ba siya dahil dinala siya gamit ang militar na kagamitan. Dagdag ng isa pa, kailangan niyang magsalita ng mas tahimik dahil mayroong tiyak na nangyayari dito dahil ang dami ng mga awakened na Su. Mama sa kanya. Nakita ni Ning ang isang babae at tinawag siya sa pangalang Sia. Huminto ito. Lumingon ang babae at sinabig na, Kuya. Nabigla ang bida na naalala na hindi niya ito naprotektahan. Pagkatapos, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang nakababatang kapatid at isinumpa na sa buhay na ito. Hindi niya hahayaang magdusa ito. Ngumiti si Sia at sinabing medyo lampas 1 taon na silang hindi nagkita, at nagtanong kung nasa training camp ba siya at kung paano siya nakalabas doon. Sinabi niya na may luha sa mga mata na tapos na siya sa pagsusulit. Tiningnan siya ni Sia at tinanong kung bakit siya umiiyak. Sumagot siya na masaya lang siyang makita ito. Hinawakan ng babae ang kanyang kamay at tinawag siyang umuwi na agad dahil labis na nag-alala ang kanilang ina mula nang umalis. Sinabi niya na sabay silang uuwi at maghahanda ng sorpresa. May hawak na bag si Xiao at sinabing swerte siya ngayon dahil nakakolekta siya ng maraming spare parts at maaari nilang ipagpalit ito para sa isang pirasong pie. Tiningnan siya ni Ming at sinabing ngayon, kakain silang lahat hanggang busog. Nagtaka ito at tinanong kung may karne. Tiniyak niya na hanggang gusto nito, may iba't ibang pagkain sa hapag. Sumigaw sa tuwa si Sia na ang dami pala rito. Nakaupo ang ina sa tapat ni Ning at tinanong kung paano naging pagsusulit ng paggising dahil lahat ng kapitbahay ay interesado. Idiniin ng pangunahing tauhan na may hawak na plato na tapos na siya sa lahat at awakened na siya. Masayang muling tinanong ng ina. Tiningnan ni Ming ang pamilya at sinabing ganoon nga. Masayang masaya ang nakababatang kapatid at sinabing ipinagmamalaki niya ito. Tinanong ng nakababatang kapatid kung dahil tapos na siya sa pagsusulit, makakakain na ba silang ganito araw-araw ngayon? Sinabi niya, syempre, oo. Nangyari ang eksena sa gabi. May maruruming pinggan sa lababo. Natutulog ang ina sa parehong kama kasama ng anak na babae. Ngumingiti ang bida habang pinagmamasdan sila. Nakatayo sa pintuan, isinara niya ito. Aktibo niyang pinag-aralan ang skill book. Sinabi nitong tapos na ang gawain at nakatanggap ng 4 na attribute points.
Nagtaka si Ning nang makakita ng isang window na nagsasabing natuklasan ang isang C-rank na kasanayan, isang piercing strike, at natuklasan ang isang bagong kasanayan sa espada at matagumpay na naitala ang pagtaas ng antas. May hawak na sphere ang bida. Sinabi nitong pinalakas ang kasanayan sa ranggong SSS at tinawag itong Whirlwind of Blades. Tiningnan ni Ning ang window na may impormasyon tungkol sa kasanayan. Pagkatapos absorban ng 4,500 units ng spiritual energy, ito ay magtawag ng shower ng chi blades at maglalapat ng isang nakamamatay na pag-atake sa tinukoy na lugar sa maikling panahon. Ang kasanayang ito ay mabilis na nakakast, winawasak ang armor, at naglalagay ng decomposition, destruction, at bapang negatibong epekto. Nabigla ang lalaki ng mapagtanto na talagang pinalakas ito mula C hanggang SSS rank. At sa kanyang nakaraang buhay, nakakita na siya ng maraming hindi pangkaraniwang bagay, ngunit hindi pa niya nakatagpo ng ganitong napakalakas na pagpapalakas. Ipinagpalagay ng bida na ang isang paggamit ay umuubos ng 4,500 units ng spiritual energy. Sinasabi ng mga window na ang kasalukuyang antas ay 0, ang kapangyarihan ng espiritu ay plus 15 points, ang reserba ay 1,500 units. Pagkatapos ang lahat ay dahan-daang tumataas hanggang 4,000 units. Napagtanto ni Ning na kung hindi isa sa alang-alang ang mga bonus mula sa kagamitan, upang magamit ang isang Blade Whirlwind sa teorya, kailangan niyang umabot sa hindi bababa sa gitna ng ikatlong antas. Sa kasamaang palad, magagamit niya ang kasanayan tuwing 48 na oras ng libre o kung hindi, ang lahat ng kanyang spiritual energy ay agad na masisipsip mula sa kanyang katawan, at sa ngayon, hindi niya magagamit ito kahit isang beses. Nakaupo ang bida na nakataas ang mga braso at napagtanto na medyo may problema rin dahil hindi pinapayagan ng sistema na ibunyag ang anumang impormasyon na nauugnay dito. Kaya, hindi niya maipaliwanag sa iba kung saan nanggaling ang gayong kasanayan, o kung anong mga kapangyarihan ang mayroon siya. At sa madaling salita, hanggang sa makakuha siya ng mas maraming antas, dapat iwasan niyang gamitin ang Blade Whirlwind sa harap ng iba. Nakaupo ang lalaki sa mesa at sinabing kritikal na ngayon para sa commander na idagdag siya sa programa. Kaya, mas mainam na huwag magdulot ng mga hindi kinakailangang abala sa kanila. Inilapag niya ang kanyang kamay sa mesa at sinabing ito ay isang pinakamataas na antas na kasanayan na hindi niya nakita sa kanyang nakaraang buhay. Tiningnan ni Ning ang sphere at sinabing nangangati ang kanyang mga kamay na subukan ito ngayon mismo. Sinabi niya ng may interes na, oo. Ngumisi siya at iminungkahi na ito naman ay isang war zone. Ipinakita sa larawan ng isang metropolis na may berdeng kidlat. Ipinaliwanag na sa pagsisimula ng end of the world, ang mundo ay napuno ng spiritual energy. Inaatake ng mga monsters ang mga tao. Sinasabing nagsimulang lumitaw ng kung saan ang mga random na dungeon. Naglalakad ang mga mutants sa gitna ng mga puno. Nakasulat na sa pag-agos ng mga awakened, isinasagawa ang mga pakikipagsapalaran at pagsubok. Tumakbo ang mga sundalo para umatake. Sinasabing ang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa mga dungeon ay pangunahing kinolekta ng sangkatauhan. Nakaupo ang mga tao sa harap ng mga radar. Ipinaliwanag na ang militar lalo na ay gumugol ng maraming human resources para magsaliksik at lumikha ng mga training dungeon. Sa larawan, nakatayo ang mga sundalo na may hawak na sandata. Nakasulat na ginamit ang mga ito para sa combat training ng kanilang mga tropa. Inaatake ng mga tentacles ang mga tao. Ipinaliwanag na kumpara sa mga dungeon na lumitaw ng natural. Kumakain ng mga tao ang isang malaking monster. Nakasulat na maiiwasan ang mortal na panganib sa training. Takot na tumakas ang sundalo. Sinasabing ang seguridad doon ay dinala sa isang nakakatawang antas. Bumukas ang pinto. Naglalakad si Ming na may suot na cloak at nagtaka kung maaari ba siyang pumunta lamang sa training dungeon at subukan an. Lahat doon. Ipinakita sa larawan ang isang kuta. Ang mga kaganapan ay nangyayari sa ligtas na zone ng Heavenly Wine sa isang training dungeon. Nakatayo ang bida sa tabi ng isa pang tao at humihiling na buksan ang isang low-level na training dungeon para sa isang tao, anumang uri. Napagtanto ng lalaki na sining ito na nakakuha ng SS rank na kasanayan at sinabi ng commander na maaari nilang buksan ang dungeon para sa kanya. Nilinaw niya kung nararapat na magsama ng iba.
Nabigla ang trabahador at ipinaliwanag na sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, mapanganib na pumunta doon. Nang mag-isa, nagsimulang mawala si Ning at sinabing pupunta siya roon para mag-suri ng isang bagay at babalik agad. Pinanood ng trabahador ang bida na nawawala. Lumitaw si Ning sa koridor sa pasukan ng training dungeon. Sinasabi ng mga notification na ang kasalukuyang arena ay isang lungsod at ang antas ng panganib ay mababa. Tumingin-tingin ang bida at napagtanto na ito ay nilikha sa lalong madaling panahon pagkatapos ng apocalypse. Lumingon siya nang umingiti at naisip na ang armas na ibinibigay sa dungeon na ito ay malamang na isang panoksak. Hinawakan niya ang asul na screen. Tiningnan niya nang may ngisi ang armas at naisip na ito mismo ang kailangan niya dahil mas mahina ang armas, mas madali para sa kanya na suriin ang laha. Naghihintay ang monster sa bida sa kanto. Tiningnan ito ni Ning na may masamang tingin. Mabilis na sumugod para umatake ang isang galit na pulang mutant. Biglang tumalon pabalik ang bida. Iwas niya ang suntok at sinabing kusa itong lumabas para sa kanya. Lumapag ang lalaki. Iwinasiwas niya ang kanyang patalim na iniisip na dapat bigyan siya ng karanasan ng kaaway. Tinusok ni Ning ang mutant gamit ang kanyang kutsilyo. Nagpatuloy ang bida sa likuran ng napatay na kaaway at napagtanto na hindi ito masama, at may oras para mangaso ng kaunti. Hinawakan ni Ning ang pinto. Maingat niya itong binuksan na nakahanda ang patalim. Napansin siya ng mabangis na monster. Ungol na ungol ito sa bida na napansin ang isa pa. Tiningnan ng lalaki ng diretsyo ang bibig nito. Hinadlangan ng bida ang kanyang suntok. Itinutulak ang dulo ng panoksak sa ulo nito. Bumagsak sa lupa ang monster na walang malay. Tiningnan ito ni Ning at napagtanto na bagaman ang kanyang antas ng pisikal na lakas ay kulang, ang kanyang nakaraang karanasan sa labanan ay nagpapahintulot sa kanya na ituring ang mga labanan sa mga zombie bilang isang magaan na lakad. At upang tunay na masubak ang kanyang antas ng kasanayan, kailangan niyang makarating sa pangunahing mutant. Napansin niya na kailangan muna niyang gamitin ang escalator at lumabas ng gusali. Ipinakita sa larawan ng isang malaking lugar na may mga tao ba sa sasakyan. Sinabi ni Ning na kung dadaan sa shopping street na ito, naroon dapat ang pangunahing mutant. Binuksan ng lalaki ang pinto. Nakita niya ang mga mutant sa paligid ng mga kotse at sinabing ang mga zombie dito ay antas isa na. May katamtamang mga tagapagpahiwatig at ang pagsubok na ito ay umakyat sa isang bagong antas. Desidido niyang sinabing wala siyang oras para sayangin sa kanila. Lumingon ang mga zombie na nagtatanong. Isa sa kanila ang bumukas ng malaking bibig. Pinugutan ng bida ang kanilang mga ulo at sinabing kailangan lang niyang mabilis na makarating sa pangunahing mutant at makalabas dito. Mabilis siyang tumakbo palayo sa mga monster. Napansin siya ng ibang mga zombie. Hinahabol ng hukbo ng mga mutant ang mandirigma. Tumakbo siya palayo sa karamihan at sinabing parami ng parami ang mga ito. Hinawakan niya ang bakod at lumingon at sinabing sayang, gaano man karaming zombie ang kanyang patayin, hindi nagbabago ang kanyang mga pisikal na katangian. Tumayo siya sa kotse at sinabig na sa anumang kaso, kailangan niyang makarating sa pangunahing mutant, ngunit kailangan muna niyang maialis ang mga nilalang na ito sa kanyang buntot. Tumalon ang bida mula sa fire truck. Ungol na ungol sa kanya ang mga zombie. Tumakbo siya pasulong. Sinasabi ng mga notification na nakarating na siya sa pangunahing zone. Nakatayo ang lalaki ng mag-isa sa isang malawak na lugar. Tumingin-tingin siya. Sinasabi nito na nakarating na siya sa pangunahing zone. Lumitaw ang isang abiso na isang mutant na may pinakamataas na antas isang mga katangian ay papalapit. Nagulat na lumingon si Ning. Isang malaking, madilim na monster na may mga claw ang lumitaw sa harap niya. Labis na nabigla ang bayani. Tumalon pabalik si Ning mula sa mga atake nito at sinabig na ito ay isang test dungeon lamang at mayroon ng mutant na may pinakamataas na antas isang mga tagapagpahiwatig. Lumapag ang bida sa harap ng kaaway. Desidido siyang tumingin sa harap habang isang hukbo ng mga zombie ang nakikita sa likuran niya. Sinabi niya na upang labanan ang ganitong monster, karaniwang kailangan ng hanggang 3 awakened ng parehong antas. Nakatayo siya sa posisyong nakikipaglaban at sinabing kung ang dungeon na ito ay hindi isang pagsubok, ang mutant na ito ay hindi mag-iiwan sa kanya ng pagkakataon dahil bilang karagdagan sa boss, mayroon ding mga karamihan ng mga ordinaryo.
Inatake ng hukbo ng mga patay si Ning, na pinamunuan ng isang malaking boss. Iwas ng bida ang mga atake at napagtanto na kahit isang elite squad ng mga awakened na antas isa ay mahihirapan lamang na makaligtas sa ganitong labanan. Tumakbo pa sulong si Ning at sinabing kung ang kasanayang ito ay hindi kasing lakas ng kanyang inakala. Lumapag ang lalaki sa boss. Naghanda siyang atakin ito sa mid-air. Napagtanto ng bida na hindi mahalaga kung paano niya ito gagawin, ngunit kailangan niyang makalabas sa man-made dungeon na ito. Lumitaw ang isang abiso na handa nang gamitin ang kasanayan. Binaril ng bida ang boss gamit ang isang malakas na stream ng asol na enerhiya. Natalo niya ang kanyang kaaway gamit ang Swordstorm skill. Nakatayo si Ning sa gitna ng mga guho. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang magsalita. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng isang malaking crater at nagtaka kung talagang nawasak niya ito sa isang suntok lamang at hindi niya kailanman maisip na ang Swordstorm ay ganito nakamamatay. Nabigla si Ning habang tinitingnan ang kanyang mga kamay at sinabing ang ganitong kapangyarihan ay maaaring durugan kahit isang antas 2 mutant. Natakot siya nang mapagtanto na nasa antas 0 lamang siya. Lumitaw ang isang abiso na nawasak ang isang antas isang monster. Nakatanggap ng 5 puntos ng psychic energy. Ang gantimpala ay nabawasan ng 50% dahil sa man-made na kalikasan ng dungeon. Tiningnan ng lalaki ang screen na may abiso na nakatanggap ng bagong kagamitan, Fast Hands. Sinabi niya na ang karanasang nakuha sa man-made na mga dungeon ay depende sa antas ng mga spiritual energy stones na matatagpuan sa control center. Kadalasan ito ay mas mababa kaysa sa mga normal. Ipinagtapat ni Ning na hindi pa siya nakarinig ng sinumang nakatanggap ng kagamitan sa isang test dung. Iyan. Lumitaw ang isang window na may impormasyon na ang agility ay tumaas ng 1 punto at ang bilis ng kamay at katumpakan ng pagbaril ay tumaas ng 15%. Tiningnan ng lalaki ang mga guwantes at sinabig na kahit ang mga awakened na antas 2 ay hindi lahat ay may kumpletong set ng puting kagamita. At nagsimula siya ng maayos. Nakatayo si Ning sa gitna ng mga guho at may hawak na sphere at sinabing naabot na ang layunin ng pagsubok at nakuha na ang kagamitan na nangangahulugang hindi na kailangang manatili. Sinabi niya na maaari nang umalis. Ibinigay ng bida sa trabahador ang isang bagay at sinabing maayos lang siya at ito ay para sa kanya. Nagtaka ang nagulat na lalaki kung paano siya nakabalik ng napakabilis at natakot ba talaga siya sa hukbo ng mga zombie. Nabigla ang trabahador nang marinig ang tanong kung sino ang nagpasa ng isang antas isang squad sa dungeon. Nakatayo sa tabi niya ang may bigot at galit na tinanong kung hindi ba niya sinabi na walang mga squad ang maaaring payagang pumasok sa isang solong dungeon. Sumigaw siya sa lalaki na alam niya kung gaano kahirap magtrabaho kasama niya at gaano mo maaaring ulitin, ngunit hindi niya maalala. Mahiyain na linawin ng lalaki na walang mga squad. Hindi nila papayagan iyon. Nakatayo sa tabi niya ang lalaki at nabigla at nagtanong kung sino ang nakakapagwasak ng isang antas isang mutant ng mag-isa. Tiningnan nila ang screen. Sinabi ng bayani na nakatanggap din siya ng isang natatanging piraso ng kagamitan na nangangahulugang siya ay isang antas 2 awakened. Wala nang ibang paraan. Sinabi ng nagulat na lalaki na tanging si Ning ang pumasok sa dungeon. Ipinagtapat ng nabigla na trabahador na sinabihan siya na nais nitong sumailalim sa pagsubok at ito ba talaga ang nagwasak sa pangunahing mutant. Naglalakad ang bida sa isang mahirap na kalye. Sumigaw ang isang mangangalakal na nagbebenta ng mga armas at munisayon para sa 7.5 na kilo ng harina. Sumigaw ang isa pa tungkol sa mga pritong praying mantis at isang kredito para sa kalahating kilo. Nagpatuloy ang lalaki at naisip na kahit hindi niya madaling natalo ang antas isang mutant, ang sitwasyon ay hindi pa rin masyadong maganda. Sumigaw ang isang lalaki sa malapit na papalapit na ang patrol. Tumakbo pababa sa kalye ang isang sundalo. Nagkakalat ang iba. Tinanong niya kung kaninong anak ito at kung kailangang kunin. Nabigla ang lalaki na napagtanto na hindi pa niya isinasaalang-alang ang sakuna na mangyayari sa isang taon. Ipinakita sa larawan ng isang lungsod na umuusok. Sinasabi nito na dahil sa atake ng isang hukbo ng mga antas 3 mutants, ang security zone ay magiging isang tuyot na disyerto at ang lahat ng mga nagtatanggol na puwersa ay masisira. Napagtanto ni Ning na may suot na cloak na sa loob ng 10 araw,
Magaganap ang isang atake ng zombie sa residential area pagkatapos nito ang kanilang alon ay babagsak sa security zone at sa makatuwid ang ina at siya ay nasa malaking panganib. Napagtanto ng bida na may determinado na tingin na kailangan niyang mag-level up ng mas mabilis. Ipinakita sa larawan ang security zone ng kabisera, ang Central Command Headquarters. May naglinaw na may dumating na urgent message mula sa security zone ng lungsod na may nakitang mandirigma na may S-rank na talento. At may nakabasa na ba ng ulat na ito? Sinabi ng isa pa na ang nagbubukas ito ng napakagandang mga oportunidad para sa kanila. Ipinakikita ng larawan ng mga bida na may kani-kanilang mga katangian. Nakaupo ang mga miyembro ng konseho sa isang malaking hapagkainan. Sinabi ng isa sa kanila na marami nang nasawi sa mga level 3 fighters kani-kanila lamang, at kung magagawa nilang mapasali ang lalaking ito sa kanilang hanay, ito ay isang malaking tagumpay. Tumugon naman ang isa na kailangan nilang ihanda ang lahat ng kinakailangang mga kagamitan at tapusin ang kanyang pagsasanay sa lalong madaling panahon. Nagtanong ang pangatlo, paano kung ilipat siya sa kanilang security zone at italaga ang pinaka may karanasang instructor? Nagtanong ang may bigot kung nais nilang pag-ugnayin ang agwat sa pagitan ng level 3 at level 4. Nakaupo sa hapag ang may puting buhok at sinabi na hanggang ngayon, kahit na sila, o ang pinakamataas na level ng Awakened, o ang apat na pinakamataas na commander, o kahit na sinuman sa level 3, o maging ang commander-in-chief ay hindi pa nakakaabot sa rank 4 at ito ay dahil walang nag-invade street sa kanilang pagsasanay sa simula. Naisip ito ng may bigot at sinabing mukhang magandang ideya ito at dapat subukan. Sumang-ayon din ang ibang lalaki. Tumayo ang isang opisyal sa likod ng hapag at inanunsyo na isang ning-level SS talent ang napili upang lumahok sa rookie program at ang kanyang sasanay ay bibigyan ng pinakamataas na prioridad at kailangan siyang may hatid kaagad sa Capital Security Zone. Sinabi ng negosyador na may salamin sa mata na siya ay tutol dito. Nagulat ang iba at nagtanong kung bakit. Tiningnan nila ito at nagtaka kung bakit niya tinatanggihan ang isang napakatalentedong fighter at kung bakit nagtatalo na naman ang ika-4 na military district. Inayos ng lalaki ang kanyang salamin at tinanong kung nabasa na niya ang huling punto ng ulat. Nakasulat sa screen tungkol sa paggising ng isang psychic talent. Ipinaliwanag niya na sa loob ng 70 taon ng pagmamasid, walang sinuman ang nakarating sa level 3 nanogram psychic system. Ipinakikita ng larawan ang mga awakened. Sinabi niya na ang mga ganitong manlalaro ay kadalasang napakahina ng pangangatawan at maaari lamang gumampan ng sumusuportang papel at kung wala ang proteksyon ng iba, sila ay tiyak na mapapahamak. Nagulat ang mga negosyador habang pinakikinggan siyang magsabi na sa isang solo mission na kinakailan para umakyat mula 1 hanggang 2, ang kaligtasan ay nakasalalay sa kanyang swerte. Nagulat ang lalaki nang marinig na sa isang misyon para umakyat sa level 3. Tiniyak ng lalaking may salamin na sa kasong ito, ang posibilidad na mabuhay ay 0. Tumayo ng tahimik ang kanyang kausap. Inilapat niya ang kanyang kamay sa noo at sinabi na parehong totoo at dapat babaan ang prioridad nining dahil hindi sila maaaring mag-aksaya ng mga mapagkukunan ng walang kabuluhan. Kinabukasan, isang pagkabigla ang nabasa na ang kandidatura ni Ning ay tinanggihan at ang prioridad ay ibinaba. Sinabi niya na ang talento ng mental system ay hindi maaaring umabot sa level 3 at ang potensyal na katumbas ng kasalukuyang antas ng kandidato ay marahil mas mababa pa at siya ay wall. Ang interes. Lumapit ang sundalo sa commander at nagtanong kung kikilos alinsunod sa binuong plano. Itinapon ni Xiao ang tablet at sinabi ng mga nakatataas na ang bida ay walang potensyal at dapat kanselahin ang lahat, kabilang ang pagpapabalik sa mga sundalong ipinadala upang protektahan siya. Nilinaw ng kausap bilang tugon na ang investigasyon kung sino ang nakialam sa pagsubok ni Ning ay naantala dahil sa pagpapakamatay ng sospek at kung dapat nilang ipagpatuloy. Napaupo nang bigla si siya sa kanyang upuan at sinabi na pumayag lamang siya dito dahil akala niya may potensyal ang bid. Pero ngayon, ano ang saysay? Tumayo ang sundalo sa harap ng bida at sinabi na napagpasyahan ng mga eksperto na ang kanyang potensyal ay hanggang level 2 lamang at sa gayon ay napilitan silang i-scrap ang lahat ng mga planong may kaugnayan sa kanya dahil walang saysay na lumahok sa rookie program. At napagpasyahan na iyon.
Pinanood ni Ming ang pag-alis ng kotse at nagtaka kung paano nangyari na ang kanyang potensyal ay hanggang level 2 lamang dahil ang kanyang talento ay nasa antas na SSS at kahit na ang sistema ay nakapagpakita lamang ng SS, perpektong sumasalamin na ito sa potensyal. Tumingin sa harap si Ming at napagtanto na naisip na niya kung ano ang problema. Ipinakikita ng larawan ng mga halimaw. Sinasabi na malapit ng palibutan ng mga zombie ang safety zone ng lungsod at ang mga nagigising sa psychic system ay itinuturing pa ring basura. Ipinakilala ng lalaki ang reporter at ang tagapagsalita at sinabi na walang iniisip kahit na ang katotohanan na ang mga awakened ay hindi maaaring umabot sa level 4 dahil sa hindi sapat na pag-unlad ng psychic powers. Ipinikit ni Ning ang kanyang mga mata at naisip na hindi niya maaaring isipin na ngayon may isang bagay na maaaring pigilan ang mga nakatataas na mapansin ang kanyang potensyal at kung dapat siyang pumunta sa kabisera at sabihin sa kanila na siya ay may talentong antas SSS at ang susi sa pag-abot sa level 4 ay ang pagbuo ng psychic powers. Tumingin siya sa harap at naintindihan na walang maniniwala sa kanya at kailangan niyang maghanap ng paraan upang mabilis na maabot ang level 3 at pagkatapos ay malulutas ang lahat ng mga problema. Isinuot ng bida ang kanyang hood at napagtanto na magagamit na sa kanya ang Sword God System at Sword Storm at ito ay mas mahusay kaysa sa kanyang nakaraang buhay at maaari na siyang magsimulang manghuli ng mga mutant. Ang mga kaganapan ay umuunlad sa ligaw na kagubatan. Tiningnan ng mga sundalo si Ning at isa sa kanila ay nagbulalas kung gusto niyang sumali sa kanila dahil nangangaso sila ng mga level 1 na halimaw para mas mabilis na level up at magiging ligtas siya sa kanila. Lumingon ang bida at seryosong sinabi na ang pangangaso ng mga level 1 na halimaw ay hindi makakatulong sa iyo na mabilis na level up at lalo na't ang kanilang grupo ay medyo malaki. Sumigaw sa galit ang lalaking nakasuot ng armor na malamang na hindi alam ni Ning ang mga manners. Nakita nila na nag-iisa siyang naglalakad sa isang mapanganib na lugar at nagpasya siyang tulungan siya at hindi niya ito pinahalagahan, at pinayuhan siya na huwag kalimutan na ang mundo ay malaki at mapanganib. Pinalibutan nila ang bida. Sinabi ng isa sa kanila na mabait sila upang tulungan siya at hindi pinapayuhan na magkagulo. Ang bida na may galit na tingin ay hiniling na iwanan siya mag-isa. Ang natakot na lalaki ay ayaw na dirijan ng mga mata na tulad nito. Natanto ng natakot na mga mandirigma na ang mga ganitong mata ay maaari lamang nasa isang taong nakakita na ng kamatayan ng milyon-milyong beses at siya ay sobrang kakaiba. Umalis ang bida. Tumayo siya at nagkwento tungkol sa lugar na ito. May mga tuyong puno sa paligid ng lalaki. Sinabi niya na ito ay isa sa pinakamapanganib sa safety zone. At kung naaalala niya ng tama, 2 first-level mutant ang nagtatago dito at ang isa sa kanila ay may pinakamataas na mga katangian na maaaring makamit sa level 1. Tumingin siya sa bintana at sinabi na upang umalis mula sa level 0 hanggang level 1, kailangan niyang pumatay ng 3 level 1 na halimaw. At sa testing dungeon, tinalo niya ang isang level 1 mutant sa kabila ng pagtanggap lamang ng kalahati ng posibleng karanasan. Nagpatuloy ang bida, na nagsasabi na upang level up, kailangan niyang pumatay ng 2 mutant. Ikinarga ng mandirigma ang kanyang rifle. Lumiko si Ning sa halimaw at sinabi na dapat subukan niyang huwag gamitin ang espada dahil maaari niya silang sirain sa isang suntok. Sinira ng bida ang ulo ng halimaw at sinabi na kailangan din niyang paunlarin hindi lamang ang mental powers kundi pati na rin ang pisikal na mga katangian. Isang karamihan ng mga mutant ang tumakbo patungo sa kanya. Nagsimulang counterattack sila ni Ning. Napagtanto na ang mga kayang gisingin ang mental system ay may napakahinang pisikal na mga katangian at kailangan niyang sirain ang stereotype na ito na nabuo sa hanay ng utos. Ipinakilala ng bida ang kanyang kaaway at napagtanto na ang sinumang umabot sa level 3 ay dapat maghanap ng paraan upang gisingin ang kanilang psychic powers at kailangan nilang magmadali upang maging handa para sa sandaling lumitaw ang level 4 na halimaw. Naiintindihan niya na kailangan nilang kumbansihin ang utos ng kahalagahan ng psychic system. Lumipad ang mga ibon mula sa kagubatan. Nagtanong ang nagulat na sundalo sa kanyang mga kasosyo kung narinig nila ang isang tao na bumaril. Sinabi ng isa na tila ang tunog ay naririnig na napakalapit sa tirahan ng Wood Demon. Sumigaw siya ng malakas sa kanila na tila napakalapit at kailangan nilang tumakbo. Tumalon palayo ang bida sa isang malaking baging. Hawak niya ang isang fighting stance. Sinabi ng notification na isang level 1 Wood Demon mutant ang papalapit pati na rin ng isang pangalawang Binder mutant.
Nagulat si Ming nang mapagtanto na dapat niyang asahan ang atake ng dalawang mutant ng sabay-sabay. Naabutan ng mabangis na halimaw ang lalaking may baril. Sa sandaling ito, naisip niya kung nasaan ang pangalawa. Nagsimulang umungol ang galit na halimaw na may mga pangil. Tiningnan siya ng bida at napagtanto na nararamdaman lamang niya ang presensya ng nasa malapit. Pinakawalan ng kaaway ang mga tentacle nito. Napansin ng lalaki na may mali. Malalaking tentacle ang tumama sa lupa. Tumingin sa itaas ang bida ng may gulat. Naintindihan ng lalaki na masyadong mabilis ang kaaway. Nagsimulang mabilis na tumakas sining mula sa mga atake ng kaaway. Hinahabol siya ng mga tentacle. Lumingon siya at hindi maintindihan kung saan napunta ang kaaway. Biglang, isang malaking halimaw ang lumitaw sa harap niya. Tinamaan nito ang bida. Dumausdos sa lupa si Ming at nagtanong kung talagang makakatalon itong higanti. Pinanood ng lalaki ang kaaway at nagtaka kung bakit hindi pa lumitaw ang pangalawa at tila gustong umatake mula sa isang ambush. Pinakawalan ng mabangis na halimaw ang mga berdeng tentacle patungo kay Ning. Matatag na idineklara ng bida na wala ng takasan at hindi na dapat pag-isipan pa. Tumalon siya, naghahanda upang umatake, na sinisigaw na labanan lamang. Tinamaan ng mandirigma ang mga tentacle nito. Sumigaw sa sakit ang halimaw. May napansing kaina hinala ang bida. May isang maliit na mata sa leeg ng mutant. Umatake ng walang ingay ang bida. Bumaba siya. Lumapag ang bida at sinabi na naisip niya lang ito. Tiningnan niya ang kaaway na may seryosong ekspresyon at napagtanto na ang kanyang koponan ay nagawang talunin ang level 2 mutant. Ngunit hindi sila handa upang labanan ang dalawang level 1 mutant at dalawang miyembro ng koponan ang malubhang N. Asugatan at dalawa pa ang namatay at kung ang pangalawang halimaw ay hindi nagtago ng maingat. Magiging iba ang lahat at sa nakaraang buhay ang Wood Demon at ang Binder ay winasak ng puwersa ng elite unit at ito ay nagpalito sa kanya. Tumayo si Ming sa harap ng kaaway at sinabi na sa buong panahong iyon ay naisip niya na ang pangalawang halimaw ay nagtatago sa isang ambush ngunit ito ay nasa harap niya at ang Binder ay nasa loob mismo nito. Ang mata ay kumikinang sa dibdib ng halimaw. Tiningnan ito ng lalaki at sinabi na tila ang kapangyarihan ng Binder ay maaaring dagdagan ang kapangyarihan ng Wood Demon, ngunit para lamang sa maikling panahon. At habang siya ay bumabawi, ang demon ay napipilitang umatras. Inilabas ni Ming ang kanyang espada, na sinasabi na ang lahat ay paulit-ulit na nagaganap ng walang anumang pagbabago. Sinabi niya na may ngisi na kung tama siya, ngayon ang halimaw ay magmamadaling umatake muli. Ngumiti ang lalaki nang makita ang mga tentacle at sinabi na ngayon na nakilala niya ang kanyang trick. Tumakas si Ning. Tumakbo siya kasama ang mga limbs nito at sinabi na ito ay naging kanyang pinakamahinang punto. Umungal ang halimaw at tumingin sa kanyang mata. Itinaas ng lalaki ang kanyang talam. Tumama ito ng diretsyo sa Binder. Bumasag ito sa kanyang laman. Nahulog sa lupa ang mga patak ng dugo. Tumalon palayo si Ning sa nasugatang halimaw. Hawak niya sa kamay ang pulang mata at sinabi na kapag ikaw ay nahiwalay sa katawan ng demonyo, nagiging katawa-tawa kang mahina. Masugid niyang piniga ito sa kanyang kamay. Sa panahong ito, sumigaw sa sakit ang malaking halimaw. Lumipad patungo sa mandirigma ang mga tentacle. Hinawakan niya ang puluhan ng kanyang espada. Sa isang kisap mata, pinuputol ng bida ang mutant. Nagpatuloy siya at sinabi na sino ang mag-aakala na walang pagpapalakas ng Binder. Ang mga katangian ng halimaw ay hindi umabot sa pinakamataas kahit na sa unang antas. Kumikinang ang talam sa kamay ni Ning. Tiningnan siya ng halimaw ng may gulat. Nagmamadaling umatake ang mutant, na bumubukas ang bibig. Mahinahon na iniwagayway ni Ning ang kanyang sandata. Tumayo ang bida sa harap ng pinagputol-putol na kalaban at idineklara na walang saysay na lumaban. Malubha niyang sinabi ang palm sa Wood Demon. Mabisa na sinaksak ng bida ang mukha ng halimaw gamit ang kanyang talam. Sumigaw sa sakit ang mutant. Naganap ang isang pagsabog sa harap ni Ning. Sinasabi ng mga notification na winasak niya ang dalawang level 1 na halimaw at nakatanggap ng Wood Demon Bark material pati na rin ang isang item ng kagamitan, Dead Tree Armor, pati na rin ang isang Giant Claw at isang Saichi. Sea Fruit. Napagtanto niya na bagaman hindi perpekto ang lahat, sa anumang kaso, ito ay isang mahusay na karanasan sa labanan. At ang katotohanan na nagawa niyang makakuha ng isang bagay mula dito ay hindi kailanman magiging kalabisan.
Hawak ng bida ang sphere sa kanyang kamay at naiintindihan na bilang karagdagan sa lahat, nagawa niyang makakuha ng isang psychic fruit. Ang mga katangian nito ay nakasulat sa window. Ang mga katangian ng puting dead fruit ay nadagdagan ng 1 punto. Ang bilis ng paggaling ng kalusugan ay tumaas ng 20%. Nagpasya siyang gamitin ito. Nagsimulang maglabas ng usok ang puting sangkap. Huminga ng mabilis ang bida at sinabi na maraming, awaken, ay nagdaragdag lamang ng kanilang mga stats ng 4 na puntos kapag sila ay level up. At matapos talunin ang 2 mutant, nagawa niyang level up ng maayos. Nagtaka ang natakot na mga mandirigma sa kagubatan kung talagang nawala ang mental pressure ng halimaw at kung ito ay dahil sa mga putok na iyon at kung ito ay talagang isang second level awakened. Nagulat na sinabi ng lalaki na walang iba kundi sila at si Ning. Sinabi ng isa na ang bida ay mukhang napakakaiba nang makilala nila siya. Makalipas ang kalahating oras, pumunta ang bida sa Mutant Remains Surrender Department sa safety zone ng lungsod. Tiningnan ng may bigot na manggagawa ang bag at tinanong kung nais isuko ng bida ang anuman, at sumagot siya na handa na niyang ibenta ito. Tiningnan ni Ning ang silid at napagtanto na maaari niya itong ibenta sa pamamagitan ng isang sentralisadong channel, ngunit ngayon ay talagang ayaw niyang aksaya ng mga mapagkukunan, kaya ang pamamaraang ito ay mas angkop. Sinabi ng babaeng blonde na nakasuot ng formal na suit na may ngiti na ang 4 na piraso ng katawan ng isang level 1 na halimaw na may pinakamataas na stats ay maaaring gamitin upang gumawa ng isang piraso ng armor at sandata. Ang tinatayang presyo ay nasa paligid ng 697 credits. Nilinaw niya na tila ang pangunahing tauhan ay hindi kasama nila at sa makatuwid mayroon silang alok para sa isang bagong customer sa halagang 700 credits. Tiningnan ni Ning ang bag at napagtanto na sa panahon ng apocalypse sa perang ito maaari siyang bumili ng hanggang 200 kilo ng karne o umupa ng 7 o 8 sundalo para sa kanyang squad. Kaya ito ay isang magandang halaga. Pumayag siya. Tumayo ang batang babae sa harap niya at sinabi na ang mga kredito ay nailipat na at maaari niyang suriin ang kanyang account. Sinabi ng may bigot na nakikipagtulungan din sila sa mga kagamitan, supplies, firearms, at nagsasagawa ng mga pagbabago ayon sa mga nais, nililinaw kung may Gusto ba siya. Kinuha ni Ning ang card mula sa kanyang mga kamay at tinanong kung mayroong anumang mga skill book sa swordsmanship. Ngumiti ang manggagawa at sinabi na mayroong ilan, ngunit para sa mga nagsisimula at sa safety zone. Ang antas ng kasanayan sa espada ay karaniwang hindi mas mataas kaysa sa Masayang sinabi ng blonde na mayroon silang 3 libro sa paksa, at tinanong kung nais niya itong bilhin. Tiningnan ng bida ang tablet at nakakita ng notification tungkol sa daily skill ng isang Furious Strike na nagpapata. As ng epektibong puwersa ng isang strike ng 1.2 beses at sa parehong oras ay umuubos ng ilang mahalagang at mental na enerhiya. Ang isa pang window ay nagsasalita tungkol sa isang slashing strike na nagpapataas ng bilis sa panahon ng unang atake. Ang isang pangatlong notification ay nagsasabi tungkol sa isang prolonged rage na nagbibigay daan sa iyo upang maghatid ng 2 malakas na suntok at nagpapakita ng isang pagkakataon ng prolonged bleeding sa kaaway at sa parehong oras ay umuubos ng isang makabuluhang bahagi ng mahalaga o mental enerhiya. Naiintindihan niya na ang lahat ng ito ay mga low-level na kasanayan at walang silbi ang mga ito. Naisip ng bida ang mga halimaw at napagtanto na kahit na may pagpapalakas ng Sword God system, dapat niyang maingat na lapitan ang pagpili ng mga kasanayan. Dahil ang pagpapalakas ay nauugnay ng malakas sa orihinal na mga kasanayan at ang pagpili ng random ay lubhang hindi nais. Pinakawala ng pangunahing tauhan ang isang sinag ng enerhiya. Sinabi niya, halimbawa, hayaan ang kasanayan sa Sword Storm ay medyo malakas. Ngunit una, ang epekto nito ay nangyayari na may isang bahagyang pagkaantala at pangalawa, sumasaklaw ito ng masyadong malaking lugar na naglilimita sa mga posibilidad ng paggamit nito. At kung makakatagpo siya ng isang high-level na halimaw na may sapat na liksi, ang kasanayang ito ay magiging wala ng silbi. Ngumiti ang may bigot at nagtanong kung maayos ang lahat. Dahil kung hindi siya nagmamadali at handang magbayad para sa paghahatid, handa silang mag-order ng mga manual sa pagsasanay para sa level simula sa iba pang mga security zone. At kung interesado siya sa higit pa sa paglalaro ng espada, maaari silang pumili ng isang bagay para sa level B.
Sinabi ng lalaki na may ngisi na hindi sulit dahil kukuha siya ng slash dahil interesado siya sa kung ano ang maaaring gawin sa kasanayang ito. Tiningnan siya ng manggagawa ng may pagtataka at naisip na ang pangunahing tauhan ay nagawang sirain ang isang level 1 na halimaw na may pinakamataas na mga katangian. At ngayon pinili niya ang isang walang silbi na kasanayan at tila siya ay isang kakaibang mayaman, ngunit hindi ito tungkol sa K. Anya, ngumiti ang manggagawa at sinabing may utang siyang 600 credits. Ibinaba ng batang babae ang isang pulang kahon at sinabi, narito ang iyong pagbili. Iwinagayway nila sining habang umaalis at binabati siya ng magandang kalusugan at bumalik muli. Umalis ang bida sa gusali. Tiningnan niya ang screen at napagtanto na mayroon pa siyang 100 credits at maaaring bumili ng ilang mga treats para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Nakaupo sa mesa si Sia nang may gulat at nagtanong kung saan nakuha ng kanyang kapatid ang napakaraming masasarap na pagkain. Binuksan ni Ming ang package at sinabi na siya ay nagising na at maraming magagandang bagay ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Inilapit niya ang lata sa kanya at sinabi na inihanda niya ito lalo na para sa kanya, na sinasabing mahirap mabuhay sa panahon ng apocalypse at sa makatuwid. Kahit na ang mga ordinaryong merienda ay naging luho. Masayang sinabi niya na narinig niya na ang mga opisyal lamang ang makakabili ng mga ganitong bagay at walang sinuman sa kanilang lugar ang nang-arap ng mga ganitong bagay. Ngumiti siya at hinilot ang kanyang ulo at sinabi sa kanya na kumain dahil marami pa ang mga ito sa hinaharap. Ipinakikita ng larawan ang isang bahay sa gabi. Tiningnan ng bida ang kanyang kapatid na babae at naisip na ang kanyang ina ay huli na naman sa trabaho at hindi siya uuwi ngayon. Sinabi niya na maaari siyang gumugol ng oras sa pag-aaral ng kasanayan. Nakaupo siya sa mesa na may isang libro at tinawag ang Sword God System. Nagsimulang kumikinang ang item sa kanyang mga kamay. Sinabi ng window na isang D-class slashing skill book ang binili. 2 sa 4 na slot ng kasanayan ang napuno at ang SSS rank na Heavenly Light Split skill ay nabago. Tiningnan ng lalaki ang maliwanag na kuminang. Tumingin siya sa itaas na may seryosong tingin. Sinigawan ni Ming ang pop-up window at sinabi na ang pagtaas ng lahat ng stats ng 600% kahit na sa loob ng isang segundo ay maaaring maging isang makabuluhang kalamangan at tiyak na ginawa niya ang tamang pagpipilian. Sinabi ng bida na may seryosong tingin na kailangan niyang maghanap ng isang lugar kung saan maaari niyang subukan ang kanyang kasanayan sa susunod. Bumukas siya ng isang kahon at sinabi na naalala niya. Isinuot niya ang isang suit at isang gas mask, na nagsasabi na kung nais niyang subukan ang isang bagong kasanayan sa bilis, ang lugar na ito ay ang pinakamahusay. Ang mga kaganapan ay umuunlad 2 oras mamaya sa labas ng safety zone. Ang mga gusali sa paligid ay nawasak. Iba't ibang mga halaman ang makikita sa mga dingding. Tumayo ang isang lalaki sa isang hazmat suit sa gitna ng pagkawasak. Tiningnan niya ang kalye at sinabi na hindi alintana kung ito ay sa kanyang nakaraang buhay o ito, bihira para sa sinuman na maglibot dito. Naaalala niya ang isang nakaraang labanan at napagtanto na dito mismo niya aksidenteng natuklasan ang isang level 2 na halimaw na may pinakamataas na lakas at liksi at nakuha niya ang ilang mahahalagang kagamitan mula dito. Ang slime sa ilalim ng mga paa ng lalaki ay nagsimulang lumaban sa kanyang binti. Napansin niya sa pagkabigla na siya ay nasa problema. Isang mabangis na halimaw ang sumunod sa kanya mula sa likod. Lumingon si Ning at napansin ito. Ang nanlalasang mutant ay nagmamadaling umatake kay Ning. Naghanda ang bida na counterattack. Binuka ng halimaw ang malawak nitong bibig mismo sa harap ng kanyang mukha. May hawak na patalim ang bida sa kanyang kamay. Sa ilang mga kilos, pinuputol niya ang bibig ng halimaw. Nahulog ito na patay. Tiningnan ng bida ang harap at sinabing salamat sa Diyos na ito ay isang zombie lamang dahil kung ito ay isang crawler, hindi siya madaling makakawala. Napagtanto niya nang may seryosong ekspresyon na imposibleng labanan siya sa lason na latiang ito. Isang malaking halimaw ang lumitaw sa gitna ng hangar malapit sa bida. Hindi niya ito napansin at sinabing kailangan niyang maghanap ng mas magandang lugar. Iwasan ni Ning ang atake ng ahas. Tumakbo siya sa tubig at sinabi na noong nakipaglaban siya sa kanyang nakaraang buhay, mayroon na siyang pangalawang antas at asol na kagamitan. Ngunit gayunpaman, ang bawat pabayaang paggalaw ay maaaring humantong sa malubhang pinsala at sa ganitong antas ng pisikal na mga tagapagpahiwatig tulad ng kanya.
Kahit na ang isang maliit na pagkaantala ay pinahintulutan ng umakyat na punitin siya. Tiningnan ng bayani ang winasak na lungsod at ipinagpalagay na nararapat ang umakyat dito. Tumingin siya sa dakila at hindi niya naalala kung ito ay sa kanyang nakaraang buhay. Nagsimulang sirain ng bida ang bakod. Pumasok siya sa loob, na sinasabing marahil ay hindi niya ito napansin noon at itinuring itong mahusay na material para sa isang bitag. Isang bagay na malaki ang lumitaw sa likod ng lalaki. Ipinakita ng isang malaking uod ang mga ngipin nito. Tumingin sa likod ang MC at naisip na ang nakatagong elite mutant ay talagang lumitaw. Ang slug ay nagmamadali sa lalaki. Iwasan ni Ning ang atake at naganap ang isang pagsabog. Sira siya sa kanyang mga paa sa ibabaw at kailangan niyang harapin ang halimaw sa lalong madaling panahon dahil ang umakyat ay maaaring muling lumitaw anumang oras. Binuka ng uod ang bibig nito at sinabi ng bayani na mabilis itong tumuka at gumana ang bitag. Sa likod ng lalaki, may mabilis na gumalaw sa mga dingding ng mga gusali at isang abiso ang lumitaw na isang pangalawang antas na mutant, isang umakyat, ay papalapit. Ang ngipin na uod ay naging maingat. Nag-freeze ang bayani. Bumaba ang nilalang mula sa bubong at ipinakita ang bibig nito, at naunawaan ng bida na mahirap labanan ang dalawa ng sabay-sabay. Ang mutant ay nawala mula sa bubong sa isang iglap. Iwasan ng bida ang atake at tinanong kung bakit parang mas mabilis siya kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Tumingin siya sa ibaba, na iniisip na ito ay katulad ng prinsipyo ng anino mula sa lampara. Ang mas malapit sa mutant, mas madaling itaboy ang mga atake. Tumingin ang MC sa uod at naisip na mahirap matukoy ang oras ng susunod na atake. Tumalon si Ning, napagtanto na walang oras upang isipin ito dahil ang mga atake ng mga umakyat ay maaaring maipakita, ngunit ang mga atake ng elite mutant ay mas mapanganib, ngunit hindi niya natapos. Nanatili ang kanyang tingin. Hinadlangan ng bayani ang atake at naisip na maaari lamang itong nakapaloob. Nagmadali ang uod pataas at nagsimulang mahulog ang bayani, na sinasabing kaunting gamit sa bitag na ito at ngayon ay nagsimula itong magdulot ng higit na pinsala. Lumapag ang bida sa ibabaw, kumuha ng isang stance, at sinabi na narito siya upang subukan ang kanyang mga kasanayan. Ngunit ang sitwasyon ay naging medyo stalemate, at iminungkahi na ito ay nagkakahalaga ng paggamit ng isang bagyo ng mga taybak. Tumingin ang MC sa harap, at parang sa kasalukuyang sitwasyon, ang isang kasanayan ay hindi sapat. Ibaba ng lalaki ang kanyang ulo habang ang umakyat ay umuugoy at sinabi na ang pangalawang antas na mutant ay masyadong mabilis, at ang bagyo ng mga taybak ay hindi maglalapat ng sapat na pinsala sa con. Ngunit upang makayanan ang dalawang mutants, ang pisikal na antas ay hindi sapat. Inilabas niya ang kanyang talem at sinabi na ang makalangit na liwanag split ay magiging perpekto dito. Ngunit bilang isang pagputol ng atake, ito ay idinisenyo para lamang sa isang target. Nagmadali ang halimaw pasulong. Ang uod ay tungkol sa welga. Nag-freeze si Ming at napagtanto na ang paglalarawan ay nagsabi na ang atake ay sinamahan ng paglitaw ng isang aura. Siya ay tumatakas mula sa banta at hindi alam kung ano ang mga limitasyon ng aura, ngunit ipinagpalagay niya na ito ay DAP. At nabatay sa pinakamaikling distansya ng atake. Sinubukan ng bayani na iwasan ang atake at sinabi na kung walang labis na nangyari, kailangan nilang mag-isip ng isang bagong paraan, ngunit hindi natapos. Tumalon siya, kinuha ang kanyang mga talam, at kinakalkula niya ang haba ng kanyang braso sa haba ng taybak at napagpasyahan na bagaman ang atake na ito ay idinisenyo para sa isang kaaway sa tulong ng aura, magagawa niyang pindutin ang dalawang mutants ng sabay-sabay. Ang pagputol ng atake ng makalangit na liwanag split nangyari. Isang malakas na hiwa ang dumaan sa ulo ng uod. Ang lalaki ay lumapag sa isang sira na ibabaw at mga bato flew up. Tiningnan ng bida ang harap. Siya ay nakatayo sa gitna ng trail ng atake at napagtanto na siya ay nagawang alisin ang dalawang tao at itinuring ito ng isang napakabihirang tagumpay. May alikabok sa paligid ng labanan at sinabi niya na ang taybak ay nagawa ng malaking pinsala sa isang target. At ito ay naging out na ang aura ay may isang epekto sa loob ng isang tiyak na lugar, ngunit alam niya na ang ganitong pagkilos ay nagdala ng isang malaking panganib. Inilagay ng bida ang sandata at sinabi na ang espesyal na kapangyarihan ng kasanayang ito ay maaaring hindi i-activate at ipinapalaga. Way niya na kailangan niyang pag-aralan ang kasanayan na mas mahusay. Tumingin siya at mga abiso tungkol sa pagtanggap ng kagamitan,
materyal, at pumatay lumitaw at sinabi niya na bagaman siya ay kumuha ng isang panganib, ang gantimpala ay nagkakahalaga ito. Sa screen, isang enerhiya emission ay nakikita na hindi mukhang natural. Ang lalaki ay nakatayo sa control panel at nagulat sa nakita iniutos ang alarma na iyon at ito ay isang walang ulirang enerhiya emission. Tiningnan siya ng mga empleyado at isa sa kanila ang nagtanong kung ano ang nangyari at kung bakit gumana ang signal ng biglaan. Tumingin ang lalaki at sinabi na ito ay sa isang lugar sa kalikasan at tinanong kung ano ang isang pangatlong antas na gumising ay ginagawa doon. Nanatili ang kanyang tingin at naisip na wala sa mga gumising sa ikatlong antas ng kanilang security zone ang umalis sa base ngayon at ipinagpalagay na ito ay isang tao mula sa isa pang security zone at napagtanto na ang isang madaliang pagsisiyasat ay kinakailangan. Ang lungsod ay winasak at 20 minuto ang lumipas mula nang lumitaw ang signal. Ang mga siyentipiko ay nakatayo sa mga marka at isa sa kanila ay humiling na tumingin sa ito kung saan ang isa pa ay sumagot na ang mga bakas ng labanan na ito ay hindi mukhang maaaring naiwan ng isang tao mula sa gumising. Naantas mula sa mga kalapit na security zone. Ang empleyado ay may isang aparato sa kanyang mga kamay at sinabi niya na judging sa pamamagitan ng nalalabi data, ang antas ng psychic energy ng mandirigma na ito ay hindi bababa sa 4,000. Maingat nilang tiningnan ang data ng pagsukat at sinabi ng mananaliksik na upang magamit ang gayong malakas na enerhiya, kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa ikatlong antas, kung hindi man ay paralisado lamang siya sa lugar. Tumingin siya sa likod at takot na sinabi na ito ay napakakaiba at sinabi na ito ay nauugnay sa lugar ng responsibilidad ng kanilang kagawaran at ito ay kinakailangan upang mag-ulat ng medallion sa commander. Naglakad si Ning sa security zone. Tiningnan niya ang abiso tungkol sa mga katangian ng kagamitan at sinabi na sa kanyang nakaraang buhay maaari lamang niyang pangarap ng tulad ng kagamitan para sa 60,000 credits at inaasahan na sa buhay na ito siya ay magagawang upang ibenta ito matagumpay. Ang langit ay nabalot sa isang gabing shroud. Ang bayani ay nakaupo sa computer at sinabi na dahil ang lahat ay sarado na, susubukan niyang itulak ang lahat sa pamamagitan ng internet. Pindutin niya ang enter button at naipost. Lumitaw ang isang icon ng abiso sa monitor at nagulat siya na ang ilang segundo ay lumipas at may interesado na at hindi niya inisip na ang kagamitan na ito ay mas mahalaga kaysa sa nauna. Ang lalaki ay lumitaw sa chat at binati siya at tinanong kung magkano siya ay handa na ibenta ang mga kalakalpi. Arasa, inilagay ng bayani ang kanyang mga kamay sa keyboard at nagsimulang isulat ang presyo ng 60,000 credits at nabanggit na walang bargaining. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang panga at tinanong kung tatanggapin niya ang kalahati ng presyo sa pagkain at kagamitan. Siya ay tinanong kung ang alok ay bukas pa rin kung ibibigay niya ito sa kanya para sa 30,000 at sinabi niya na sa tulad ng isang dagat ng mga tao na nais upang makahanap ng mga mamimili ito ay hindi isang problema at ang client wrote sa isang alok upang makipag-negotiate at tiyakin na hindi niya ngihan ang isang presyo. Tiningnan ng bida ang monitor at isinulat nila sa kanya na gusto niya ang alok. Ang lalaki ay nakaupo sa computer at ang may-ari ay sumulat sa kanya na kung siya ay talagang kailangan ito, kukuha siya ng hindi bababa sa kalahati ng gastos sa credits at kung hindi man mag-end. Ang kagamitan ay angkop sa kanya, ang mga kasanayan sa tayback at isang psychic na prutas ay magiging isang perpektong pagpipilian kung saan sinabi niya na para sa tulad ng tuktok na kagamitan ito ay nagkakahalaga ng risk ang lahat. Tumingin siya sa likod at inutusan ng kanyang partner na i-drag ang lahat ng kagamitan mula sa bodega lalo na ang isa na maaaring maging kapaki-pakinabang sa isang swordsman. Ang mga tao ay nakatayo sa likod niya at sinabi na gagawin nila ito. Yumuko sila na nakatayo sa harap ng kagamitan at sinabi na ito ang lahat ng maaari nilang mahanap sa pamamagitan ng ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig at sinabi na hindi niya alam kung ito ay sapat dahil ang lalaki ay hiniling din para sa isang down payment upang i-reserve ang mga kalakal. Itinuro niya ang kanyang daliri pasulong at inutusan na dalhin ang lahat ng pera. Tiningnan ni Ning ang telepono at nakatanggap siya ng mensahe na ang down payment ay naihatid at naisip niya na ang lalaki ay talagang kailangan ng tulad ng kagamitan at sa kanyang nakaraang buhay ang kanyang ina at si A ay nagkaroon ng mas mahirap. Ngumiti ang bayani at naisip na kung sa buhay na ito kailangan din nilang dumaan dito kung ano ang punto ng kanyang pagbabalik at siya ay pagpunta upang magbigay ng mga ito ng isang mas mahusay na buhay.
Ang lalaki ay nasa chat at wrote na siya ay ngayon ng pagkolekta ng mga natitirang pera at bukas lahat ng bagay ay sa account. Ang mga tao ay naglalakad malapit sa ahensya ng real estate. Yumuko ang pulang buhok at tinanong kung anong uri ng pabahay ang hinahanap niya at kung nagpasya na siya sa con. Yang pagpipilian. Hinawakan ng bida ang kanyang kapatid na babae at sinabi na kailangan niya ng mas mahusay na pabahay at nabanggit na kailangan nilang magmadali dahil hindi siya nagkaroon ng maraming oras sa kung saan siya naisip na isang gumising ng ilang antas nagpasya na bumili ng real estate at kung mayroong sapat na pera para sa isang brick. Ang batang babae ay nakatayo sa harap nila at sinabi na ang kanilang pinakamahusay na ari-arian ay nagkakahalaga ng 40,000 credits at nabanggit na bahagya niya kayang bayaran ito at sinabi na maaari siyang maghanap ng pabahay para sa 2 credits. Kanyang sarili at sinabi na ang iba pang mga kliyente ay naghihintay para sa kanya. Ngumiti ang MC at sinabi na kung ito ay nagkakahalaga lamang ng 40,000 pagkatapos ito ay hindi isang problema. Tumingin ang babae at tinanong kung sumasang-ayon siya na gumawa ng isang transfer kaagad kung siya ay may pera at naisip na siya ay mukhang isang pauper ngunit dumarating dito at sinasabi na siya ay may pera at kung wala siya nito pagkatapos ay dapat siyang umalis at hindi masayang ang kanyang oras. Tiningnan niya ang scanner na iniulat na ang kasalukuyang balanse ay 13,000 at ito ay hindi sapat upa. Nang gumawa ng mga transaksyon at tiningnan ni Ning ang telepono na humihiling na maghintay ng ilang minuto kung saan hiniling niya na itigil ang panloloko sa kanya at sinabi na hindi siya naniniwala na siya ay magkakaroon ng 30,000 credits sa loob ng ilang minuto. Tiningnan ng bayani ang telepono kung saan sinabi sa kanya na ang mga guys na kolekta halos 40,000 credits, iba't ibang kagamitan, at ilang psychic prutas at tinanong kung ito ay sapat. Tiningnan niya ang mga katangian ng kagamitan, at sinabi sa kanya na sa kabila ng katotohanan na ito ay lamang puti ng kagamitan, narito ang halos isang kumpletong set, at sinabi niya na siya ay sumasang-ayon. Ipinakita niya ang telepono sa stunt girl, na nagpakita na halos 40,000 credits ay naihatid sa kanya, at sinabi na maaari na siyang magbayad ngayon. Ngumiti ang batang babae at sinabi na siya ay may isang napakamaliwanag na hinaharap dahil sa gayon batang edad siya ay kaya mayaman na siya ay walang imik para sa isang segundo at tinanong kung siya ay handa na gumawa ng transfer at kung hindi siya inalok upang pumili ng ibang bagay at nabanggit siya ay handa para sa anumang bagay at gagawin ang anumang nais niya. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at inalok na pumunta sa VIP room at sinabi na gagawin nila ang lahat upang gawin siyang masaya at gumawa ng transfer. Pumasok ang mga lalaki sa silid at ilang beses na tinanong ng kapatid na babae na nandito na sila ngayon. Inilagay ng bida ang susi sa batang babae at hiniling sa kanya na hawakan ang susi at dalhin ang kanyang ina dito, kung saan tinanong niya kung bakit hindi siya sumama sa kanya, kung saan siya umagot na may mga bagay na dapat gawin. Ang lalaki ay lumipat sa kahabaan ng mga bubong ng natutulog na lungsod. Ang figure ay nakatayo sa bubong at sinabi na may napakakaunting mga mapagkukunan na natitira pagkatapos ng pagpatay sa umakyat, kaya kailangan nilang pumunta Pangangaso muli dahil ang taas na mutants malapit sa safety zone ay na-clear ng militar at ang ilang mga monsters ay pa rin lumitaw, ngunit ang mga ito ay angkop lamang para sa mga low-level na gumising. Ang mga mata ay nagninangas sa kadiliman, at sinabi niya na ang tanging dungeon malapit sa safety zone kung saan maaari Yang makakuha ng isang psychic na prutas ay ang Academy of the Dead. Siya ay lumipat pasulong, pinainit ang hangin, at sinabi na ang mga dungeon ay mayroon ding pangalawang antas mutants at espesyal na mga gantimpala para sa clearing ang mga ito. At hanggang ngayon, walang nakakapag-clear ng mga dungeon na ito. Kaya, sa mga kasanayan sa antas ng SSS, maaari niyang itong i-clear ng walang anumang mga problema. Tumalon siya. Tumalon sining mula sa bubong. Nakatayo siya sa isang bilog at isang abiso ang lumitaw na kumpirmahon ang pagpasok. Ang bilog ay nagninangas at sinabi sa kanya na may 14th na tao sa dungeon. Nawala ang bayani. Ang bahagi ng lungsod ay nakapaloob sa isang sphere at iniulat ng system na ang pagdaan ng dungeon ay magsisimula sa isang minuto. 2. Tiningnan ng mga tao ang screen na nagsasabing ang dungeon ay walang anumang mga tampok at anomalies. Naglalaman ito ng mga mutants, zombies, at isang maliit na grupo ng mga tao.
At ang dungeon na ito ay nagpapakita ng isang larawan na naganap 7 araw pagkatapos ng pahayag at karamihan sa mga aaral sa akademya ay naging zombies na gumagala sa paligid ng teritoryo. At pagkatapos makumplito ang misyon, makakalabas na sila sa dungeon. Tiningnan ng bida ang abiso na nagpapakita ng mga gawain habang binabati ng lalaki ang lahat at tinanong kung mayroon na sa dungeon na ito ng higit sa beses. Isinandal ng blonde ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabi na narito na siya at kung wala sa kanila ang may karanasan pagkatapos ay maaari siyang maging commander. Inilipat ng kalbo ang kanyang kamay sa gilid at sinabi na narinig niya na ang dungeon na ito ay napakahirap at kung siya ay way karanasan pagkatapos ay maaari niyang talagang pamunuan ang mga ito. Ang manlalaban ay humawak ng kanyang kamao na naaalala ang mga zombies at sinabi na may mga monsters na may medium at high second level stats dito at kung hindi nila magagawang magkaisa ito ay magiging wakas para sa kanila. Nag-freeze sa horror ang mga manlalaro. Tiningnan nila ang MC na nag-aaral ng isang bagay sa menu. Lumakad ang blonde na lalaki patungo kay Ning at tinanong siya na siya ay antas 0 at tinanong kung pagod na siya sa pamumuhay. Tumayo siya sa tabi ng bayani at sinabi na parang maling pinto ang kanyang pinasok at tinanong kung alam niya na ito ay isang pangalawang antas na dungeon. Ang bida ay nagpapalabas ng pulang enerhiya at tahimik na makahulugan. Ngumisi ang blonde na lalaki at naisip na siya ay medyo masama at sinabi na hindi nila siya pananagutan at kung naramdaman niya na hindi siya handa, mas mabuting umalis at huwag magdulot ng gulo. Iwinagayway ng lalaki ang kanyang kamay at sinabi na kung talagang gusto niya, maaari siyang manatili at makakuha ng karanasan dahil kailangan niyang lumago at sinabi na ang gantimpala para sa pangunahing misyon ay isa lamang at ito ay isang elemento ng puting kagamitan. Ikinalat ng commander ang kanyang mga braso at sinabi na siya ay sigurado na sila ay nagtipon dito upang magsagawa ng isang side miss. Ayon, ngunit hiniling na tandaan ang kanyang babala. Tiningnan ng mga manlalaban ang lalaki at hiniling niya na huwag pumili ng isang misyon batay lamang sa kanilang mga kagustuhan ng tech. Naalala ng blonde ang dalawang monsters at sinabi na noong huli hindi niya naintindihan at tumakbo sa dalawang bosses. Ipinungot niya ang noo at naalala ang mga patay na katawan, na sinasabing tanging ang coordinated teamwork ng dalawang gumising na pangalawang antas ang nagawang talunin ang mga ito at siya ay nasa gilid ng kamatayan. Ipinungot niya ang noo at sinabi na mahirap pa rin para sa kanya na alalahanin ito kung saan ang bida ay makahulugan na nanatiling tahimik. Itiniklap ng MC ang kanyang mga braso at sinabi na kung titingnan mo ang lahat mula sa puntong ito, tiningnan niya ang screen at sinabi na wala pa rin siyang sapat na mga katangian. Kaya, hindi niya maaaring magtipid sa mga katangian sa psikolohikal. Ngayon, sa screen, malinaw na ang lakas ng lalaki ay tinatayang 17 puntos, at sinabi niya na mula sa alam niya, karamihan sa pangalawang antas na gumising ay may 18 puntos ng lakas. Ngayon na may 17 puntos, siya ay halos katumbas ng average na pangalawang antas na gumising. Ngumiti siya, na sinasabing bilang karagdagan, mayroon siyang mga kasanayan sa antas ng SSS. Hinawakan ni Ming ang kanyang kamao at sinabi na madali niyang masisira ang dungeon na ito. Nakatayo ang mga lalaki sa silid-aralan at ang lalaki ay nagsasalita tungkol sa kung paano kapag ang protective dome ay nawala. Silang lahat ay kailangang pumili ng isang misyon upang sirain ang dismembered lady at sinabi na ito ay ang pangalawang antas boss at kung ang lahat ng 14 na tao join Ursa, magagawa nilang talunin siya ng walang anumang mga problema, kung saan siya sumagot na sila ay ganap na pinagkakatiwalaan siya. Tiningnan ng babae ang lalaki at tinanong na kung may mali, tutulungan niya siya. Nahiya ang manlalaban at hiniling na huwag mag-alala at ipinangakong aalagaan ang kanyang kaligtasan. Nakatayo ang mga tao sa kalye at inuutusan sila ng commander na sundan siya. Hinawakan niya ang kanyang kamao at sinabi, tayo na. Itinuro ng babae ang kanyang kamay pasulong at tinanong kung sino ang nauna. Nakilala ng mga manlalaban si Ning at sinabi na ito ay ang parehong lalaki na may antas 0 at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa at napagtanto na siya ay talagang pagod na sa pamumuhay at tinanong ng mandirigma kung makakaapekto ito sa kanilang plano. Itinaas ng blonde ang kanyang kamao at sinabi na siya ay antas 0 at hiniling na huwag pansinin siya at sundan siya. Ang bahagi ng lungsod ay protektado ng isang hadlang. Umakyat ang bayani sa hagdan. Nakatayo ang mga tao sa landing at humihingi ng tulong sa lalaki.
Ang mga ulo ay naging mga halimaw at sinabi na sila ay nakalock dito at hiniling na isave ang mga ito. Tumakbo ang bida at sinabi na noong nakaraan ang kanyang mga kasamahan ay huminto dito na iniisip bibigyan nila sila ng mga side quest at sa huli sila ay inatake at kinain at nabanggit na ito ay isang nakakasakit na eksena. Napansin niya ang isang saradong pinto at sinabi na ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng magandang kagamitan ay upang talunin ang maglekal. At upang makarating sa kanya, kailangan mong pumunta sa bubong. At sinabi niya na tutulungan siya ng isang bagyo ng mga tibak na harapin iyon. Ang mga tao ay nagtatago sa likod ng bakod, at ang fair-haired ay nagsasalita tungkol sa katotohanan na ang ginang ay nasa dump na ito. At habang nakikipaglaban sa kanya, dapat nilang iwasan ang pakikipaglaban sa iba pang mga monsters. Ang grupo ay nagpatuloy, at siya ay nagsasalita tungkol sa kung paano ang mas maraming monsters na pinatay nila, ang mas mabangis ang iba ay magiging, at kailangan nilang tumutok sa pakikipaglaban sa boss. Papalapit na sila sa mga kotse at sinasabi ng commander na pagkatapos sirain ang boss, lahat ng mga monster sa dungeon ay magiging berserk at sa ngayon kailangan lang nilang maghintay para sa tamang sandali. Tumingin sa malayo ang dark-haired at sinasabing may leader na ganyan, hindi dapat maging problema sa kanila ang dungeon na ito. At ang archer ay humihiling sa kanila na maging tahimik at sinasabi na parang nandyan na ang boss. Tiningnan ng babae ang pop-up na abiso tungkol sa papalapit na boss. Umupo ang nilalang sa kotse. Nagsimula siyang lumingon. Ang halimaw ay may hawak na bungo sa kanyang mga kamay, at napansin niya ang mga taong lumalapit, at sinabi nila na napansin na sila, at mabilis siyang kikilos. Ang fair-haired ay may hawak na kalasag at sumigaw na siya ay isang nagtatanggol mandirigma.